Bago pa mga kabayan, oh. Tinapon lang. Yan, oh. Stroller. Gusto pala nila na kulay yung brown. Gaya doon sa atin. Sabi ko, sa amin, yung ibang mga babae, mga lalaki, umiinom pa sila ng tablitas. Gumagamit pa sila ng sabon na gluta para mamuti lang. Kailan pa daw bilhin ni Trump itong Greenland? Hello mga kabayan, ngayon nandito ako sa gilid ng sasakyan. Nakita ko yung mag-ina ko mga kabayan. Sinundo pala nila ako dito. So sila yung susurpresahin natin. Ayan po sila, oh. Ayan, maganda yung panahon mga kabayan. Nandito sila, oh. Susurpresahin daw nila ako, pero sila yung susurpresahin natin. Alay! Nagpatod ko sa akong kauban. Hala! How are you? How are you, Amaya? Huh? Where are you going? Oh, it's dirty. It's dirty. Sinundo ako ng aking asawa at anak. Ito po yung tinatrabuhan natin. Yan, patapos na kasi yung trabaho natin. Nauna kasing lumabas itong si Mrs. sa trabaho niya. Kaya pumunta sila dito. Ayan, oh. Gala-gala tayo mga kabayan. Masarap yung panahon dito. Saan tama? Punta muna kami sa kainan mga kabayan dahil nagutom. Ayan. Ayan po yung Nook Center mga kabayan, no? Diyan muna kami kakain kasi nagutom sila dahil ko na dito. Alas 5 na ng hapon dito. Ayan lang po yung tinatrabuhan natin, no? Malapit lang po sa city. Tapos ayan po yung Nook Center, yung mall. Ayan, bubble tea house po dyan. Dito kami mga kabayan, maraming tao dito kumakain sa labas at nagpapainit. Ayan, gustong-gusto nila yung nagpapainit mga kabayan kasi gusto nila yung brown. Gusto ng anak ko dito mga kabayan, may mga bulak. Pick up flowers Maya. Pick up some flowers. Ayan. Bumuka naman yung bulaklak na yelo mga kabayan kapag may init. Bumubuka yan siya. Ito po yung Nook Center. Yan po. Marami pong nagpapainit dito. Alam nyo mga kabayan, gusto nila dito yung magiging brown. Ayaw nila yung puti. Ayaw nilang puti. Problema mga kabayan, sa sobrang puti nila, namumula tuloy sila, hindi sila nagkukulay brown. Pero may iba naman dito na may kulay na nagbabrown mga kabayan, yung kagaya sa atin na mga Pilipino kayo manggi. Yan. So yun yung gustong-gusto nila dito. Let's go there. Run. 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 Uy, nabulasot. Come there. Run. Habol papa. Oh, daming bulaklak, oh. Ito mga kabayan, lakad-lakad muna kami dito. Napakaganda ng init ngayon, oh. Yung sikat ng araw. Ayan. No. Mayroon ditong stroller mga kabayan, oh. Dito sa gilid. Tingnan natin. Ayan po, oh, stroller. Ayan. So tinapon na sa gilid. Ito po kasi dito sa harap, daycare center ito. Ayan po, daycare center. So yun yung ginamit ng anak ko. Binili namin yan online. Si Kanan yan. Tingnan natin kung pwede pa ito. So dito tayo sa may pedestrian lane daan. Ayan. So pag ganito mga kabayan, pag masipag ka dito, mayroon kang makikita dito ng mga gamit, mga pinagtatapon. Ayan po, stroller. Pareho lang din to sa ano. Bago pa mga kabayan, oh. Tinapon lang. Ayan, oh. Stroller. Ayan po. So dalawa. Pareho to sa sawa ko. Yung ginamit namin na yun, oh. So ito, basurahan to dito. Kung gusto mo dito mga kabayan, makakuha ka ng mga gamit, kung buksan mo ito. Ayan po. Ayan, hukayin mo yan kung gusto mo. So napakaganda mga kabayan, oh. Dalawa. Pareha brand sa ano, yung ginagamit namin ito. Tapos may isa pa. Yan, daycare center kasi dyan, oh. Tinapon pagka dito na sa basurahan, tinatapon na. Yan, oh, flat lang. Pahanginan lang to, oh. Yan, oh. Ito sa bata talaga to, tuya-tuya, oh. Yan, tuya-tuya, pang bata talaga ito. Ito naman, puro pang bata. Pwede din to. Gaya sa asawa ko, yan, oh. Yan. So ito lang ata sira nito, oh.
Pwede pa mga kabayan, oh. Yan, pwede pa. Yan, hindi na natin kunin yan kasi mayroon na tayo. Hindi lang namin na timingan yan tong kuan kasi bumili kami agad. Yan. So, ito lang mga kabayan yung daycare center. Yan po. Baka may mga kailangan na ganyan. So, pagka dito ka mga kabayan, yun, mga basurahan, yan, tinatapon niya lang nila dito. So, nandun yung asawa ko at anak ko. Nandun sila sa kuan playground. Gusto kasi maglaro ng anak ko. Maganda kasi yung panahon ngayon mga kabayan. 3 araw kasi na mula pa nung kuan Sabado ata. Sabado, Linggo, Lunes, Martes. So, mga 3 araw na puro ulan, lakas hangin. So, dito mga kabayan, no, yung mga tao dito, kapag ganito init, kadalasan yan lumalabas sila kasi nagpapainit sila dito mga kabayan. Alam mo ba dito mga kabayan, nagulat ako dito kasi nga yung mga kuwan pala dito mga tao, gusto pala nila na kulay yung brown, gaya doon sa atin na mga Pilipino, yan kayo manggi. Sabi ko sa kanila, sa amin iba yung gusto namin na kulay, yung puti. Sabi niya, ha? Really? Parang nagtaka sila mga kabayan, bakit daw gusto daw namin puti. Tapos yung kasamahan din ng asawa ko mga kabayan sa trabaho, sinabi niya din na gusto niya daw yung brown. Kasi nga, itong anak namin na lalaki, medyo moreno kasi ito. Tapos nung pumunta yan dun sa daycare center ng tinatabuhan ng asawa ko, sabi nila, oh, beautiful! Maganda daw yung kulay ng anak ko kasi brown. Sabi ng asawa ko, bakit gusto nyo yung brown na mas maganda naman yung puti kasi malinis? Ayan, sabi ng kasama niya, halika dito, ayo kasi come ayo. Oh, tingnan mo itong bata kasi yung mga bata kasi mga kabayan, no, doon sa daycare center mayroong mga parang manika ng mga kulay mga kabayan. Yung mga eyebrow nila parang puting puti, tapos yung lips pula. Sabi niya, sinampol niya, tapos yung buhok puti. Sabi niya, ito, ayo, gusto mo yung ganito na yung kulay niya ng kilay puti? Kaya pangit daw, hindi daw sa gusto. Tapos yung buhok daw puti. Gusto nila yung itim lang daw yung kulay, yung normal lang gaya sa atin. Kaya tayo mga kabayan, huwag tayo magtaka. Bawa yung may mga puti, nag-asawa sila ng sa tingin natin pangit kasi nga iba maitim. Tapos yung iba talaga mga kabayan, tayo pinipili natin yung matangos yung ilong, yung perfect yung mukha, tapos makinis. Minsan, di ba, nakikita natin yung mga asawa ng mga foreigner, maitim, tapos pangit para sa atin. Pero yun yung perfect sa kanila. Kaya, mga kabayan, kapag ikaw ay may mukha na ganun sa atin sa Pilipinas na parang kinukutya ka or ayaw ng mga tao sa'yo, may pag-asa ka mga kabayan, lalo na pag makapunta ka ng Europe, mabilis ka makapag-asawa ng mga puti. Dito na naman yung mga anak ko mga kabayan. Dito na naman namin pinasyal kasi malapit lang sa bahay namin. Alam nyo ba dito mga kabayan, halos dito maraming playground kahit saan ka pumunta. Ayan yung mga kabayan, daycare center yan, may playground dyan. Dito sa taas, ito likod nito may playground din. So kahit saan mga kabayan, no, napakaraming daycare center dito. Tapos eskwelahan, may mga playground sila. Hilig sila dito maggawa ng playground. Kaya dito libre lang mga kabayan. Pag umala ito, pagka dito ka mga kabayan, no, kapag brown ka, pag gusto nila yung kulay na ganun dito. Pero hindi naman yung itim mga kabayan, no? Ayaw din nila yung sobrang itim. Gaya sa ibang lugar, di ba, may sobrang itim. Yung gusto nila yung brown lang. Kaya sila dito mga kabayan, gusto nila magbakasyon, diba, sa pumunta sila ng Denmark. Nagkukuha daw sila, nagpapainit daw sila sa may ilalim ng araw daw sa mga beach. Ayan, gusto nila yun yung ganun kasi gusto daw nila na mag-brown daw yung kulay nila kasi yun daw yung gustong gusto nila dito, yung kulay na brown. So kabaliktaran mga kabayan, sabi ko sa amin, yung ibang mga babae, mga lalaki, umiinom pa sila ng tablitas, gumagamit pa sila ng sabon na gluta para mamuti lang at saka gaganda yung kutis. Sabi niya, talaga? Sabi niya, parang natatawa siya na parang hindi siya makapaniwala na bakit kailangan pa daw ng tao maging maputi, na yung maganda naman daw na kulay ay yung brown. Ayan, pero ito yung anak ko mga kabayan, pag dito siya, i-compare mo itong kulay niya dito, kuan siya, medyo matabunan siya kasi yung mga tao dito, napakaputi dito, lalo na yung mga Danish, mga kulay. Pero yung Greenlandic, pag mix siya mga kabayan Danish, medyo mamula-mula. Ayan, gusto niya magpaduyan, oh. Ayan, kasi yung kapatid niya, oh, nagduyan-duyan din. Ayan, tumatakbo siya.
Pero itong anak ko mga pag nabilad ito siya sa init na mula-mula yung pisngi kasi kuan siya yung sa dugo kasi ng asawa ko to yung kulay. Pag nainitan mamula-mula. Pero ako mga kabayan kapag nainitan ako mga kabayan sa Pilipinas pag uwi ko, pag galing ako dito sa Greenland, pagdating ko sa Pilipinas, mamula-mula yung kuan ko, yung balat. Medyo puti daw sabi ng mga kuan ko doon kamag-anak, mga kapatid. Pero pag mga isang linggo mga kabayan, tapos painit ako, wala na, magiging brown na ako, iba na yung kulay ko. Tapos may iba naman dito mga kabayan, no? Yung mga puti din dito, gusto nila magpainit pero hindi nagkukulay brown yung kanilang balat dahil nagiging pula lang sila mga kabayan, nagiging mistiso kung sa atin pa. Yan din yung gusto natin na kulay, yung maging mistiso, hindi iitim. Pagka di ba tayo sa Pilipinas yung iba takot magpainit, kailangan pa nag sunblock. Dito mga kabayan hindi na nila kailangan dito ng sunblock kasi bihira lang kasi dito mga kabayan yung init, no, yung summer dito bihira lang naman yung summer dito. Kadalasan dito winter kaya less sila sa init. Yung ibang Greenlandic naman dito mga kabayan, hindi naman sila kuan, yung pure na Greenlandic, hindi naman talaga sila puti. Kuan sila, yung kulay nila mapula. Parang Pilipino din mga kabayan, yung normal lang kuan, hindi yung itim din na kuan na maitim, iba naman kasi yung maitim, iba yung brown. May nag-comment din dito sa post ko mga kabayan, no? Sabi nila, kailan pa daw bilhin ni Trump itong Greenland? Maraming nagtatanong sa akin kung ano na ba daw yung status dito, kung sasakopin na ba ito ng US, kung papayag ba daw yung mga tao dito na mga lokal na maging under ng US at hindi na ng Denmark. So ito lang mga kabayan na magbibigay lang ako ng idea dahil nga nandito tayo sa Greenland. Minsan na pag-uusapan din nila yan yung mga ganun dito na about sa US, Denmark at sa dito sa Greenland. Where are we going? Huh? Only here. Drawing ka macam, drawing. Yeah, drawing oh. Go Amaya, go. Let's go Amaya, let's go. Yay! Next. Papi Maya. Ito mga kabayan, masasabi ko, no, pag tinatanong ko sila dito yung mga lokal, payag ba sila na maging under daw sila ng US, kadalasan dito mga kabayan, no, sinasagot ayaw na daw nila na maging sakupin pa yung bansa nila, maging under ng isa na namang bansa, yung lugar nila pala, kasi hindi pa naman ito country. Kasi mga kabayan, gusto na nga nila maging independent. Ang gusto nila maging independent na makawala na sa Denmark, na sila na magpatakbo. Pero itong lumalabas kasi ngayon mga kabayan, no, na gustong bilhin ni Donald Trump itong Greenland. Kaya yun mga kabayan, no, kapag mayroon ditong pumunta, yung US pumunta dito, tapos mayroon naman sila dito mga Facebook page, mga group, pag na-post na nila mga kabayan na bumisita dito yung anak ng presidente, yung si Donald Trump Jr., mayroong mga angry or hate na mga reaction sa post mga kabayan, no? Yung iba natatawa. So parang feel ko parang ayaw nila magpa-under. Siguro mga kabayan, allied kaalyado, payag pa sila. Kasi parang napapangitan daw sila sa dating. Tinatanong ko dito na bakit ba nila na ibibinta pa nila yung lugar nila dito? Kasi taga dito sila, lupa nila ito, lugar na ito. Kasi ang pangit daw ng dating, lagi daw sinasabi ni Trump na I will buy Greenland. So parang madali lang daw kay Trump na sabihin yung gano'n na bibilin yung Greenland. Parang hindi daw ka respeto yung gano'n niya bibilin yung Greenland, di ba? So parang pinapangunahan daw nila. So yung Denmark naman mga kabayan, ang namamahala kasi dito kasi nga under territory nga ito ng Denmark, itong Greenland. Pero hindi ko alam kung ano yung kasunduan nila dito. Kasi pagdating ng panahon mga kabayan, syempre kung depende sa Denmark kung kaya na ba patakbuhin ito ng mga tao dito sa Greenland, ibigay nila yung kalayaan. Pero hindi ko lang alam kasi alam nyo naman yung mga kabayan, no, itong Greenland ay mayaman talaga ito sa minerals. Yung number 1 nila dito kabuhayan ay fishing talaga, at ito yung bumubuhay dito mga kabayan sa kanila, yung fishing. Napakarami yung isda nila dito, yung binibinta. Sabi nila dinadala daw ito sa part ng Europe, yung mga ginagawang fish fillet, yung mga halibut, redfish, tsaka yung mga shrimp mga kabayan. Minsan nakikita ko yung mga helicopter lumilipad, yung mga itim, parang sa mga US na may helicopter yon. Tapos may mga sundalo din dito na nakikita ko, mga pulis. Minsan busy sila dito, may time dito.
Tapos may nabalitaan ko na may pumunta din dito yung president ng France. So hindi ko alam mga kabayan kung ano yung pinag-usapan nila. Tapos yung vice president ata ng US o yung asawa niya, yung nagbakasyon ako, pumunta din dito. Tapos may mga German din dito mga kabayan na plane, fighter jet plane. Minsan nakikita mga kabayan, no? Sa itaas nagpapalipad sila dito. So siguro mga kabayan, no, magsasanay sila dito dahil nga gusto lang naman kasi ng US ata mga kabayan, no, na maglagay sila dito. Kasi mayroon namang airbase dito yung US. May mga base na dito yung US dito mga kabayan, no, kung saan may mga sundalo ng mga American na nagbabantay dito. Parang gusto lang nila dito na lagyan talaga ng security or seguridad na hindi siguro mapasok yung mga, alam mo naman, yung kompetensya ng mga US, yung Russia, China. Basta yun mga kabayan, no, sa tingin ko lang at sa pakiramdam ko, parang hindi ata ibibinta itong Greenland sa US. Parang magiging kaalyado lang ata pwede. Pero pag ibinta mga kabayan, talagang majority yung mga tao dito na hindi nila ibibinta. Kasi nga sa ngayon nga mga kabayan, gustong gusto na nga nila na maging independent, makawala na sa Danish. Gusto nila sila na magpatakbo. Yun lang ang masasabi ko about ito sa Greenland. Para sa akin mga kabayan, no, kung sa ako lang mga kabayan, mas pabor ako na mas maging under siya ng US. Kasi nga yung US kasi mga kabayan, no, English, main English siyempre, at pinaka powerful yung US, no, sa kung mo powerful siya na bansa. Dito kasi mga kabayan, yung salita dito ay Danish at saka Greenlandic, saka medyo language barrier talaga dito, yung medyo mahirap pag nandito sa Greenland. May nag-i-English naman dito pero hindi halos, hindi lahat. I think 7 years ago ata mga kabayan, no, nakita ko ito sa post din dati na I will buy Greenland. Tapos gusto ni Donald Trump dito magtayo ng building na yun, Trumpland. Tapos yung mga tao dito, itinatanong ko sila nung dumating ako dito mga kabayan, no, tinatanong ko kung payag ba sila bilhin daw ni Donald Trump itong Greenland. Parang natawa lang sila, parang feel nila na hindi nga seryoso si Donald Trump. So hanggang nung nanalo nga si Donald Trump ng pangalawang presidente, sinabi niya na naman na I will buy Greenland. Kaya nung pumunta dito yung anak niya mga kabayan, alam niyo, halos mga angry or galit yung mga comment section, yung mga reaction sa post na pupunta dito yung presidente, anak ng si Donald Trump Jr. So nandito ako nung time na yun. Napakasarap sa pakiramdam pagmasdan kapag nakikita ko yung buong pamilya ko. Mayroon akong oras ito sa dalawa kong anak. May oras ako sa kanila na makabanding, tapos makayakap mga kabayan kapag namimiss ko. Kasi pag pumupunta pa lang ako sa trabaho mga kabayan, dito pa lang sa Greenland, yun, namimiss ko na ngayong anak ko. Paano na lang kaya kung nandun sa Pilipinas, di ba? Kasi dati mga kabayan, no, nasanay kasi ako na iniiwan ito sila, hindi ako tumatagal. So ngayon, araw-araw, gabi-gabi ko na ito nakakasama yung anak ko. Ako na halos nito nagpapaligo, nagpapakain, nagpapadede. So parang hindi ko na gusto mawalay dito sa anak ko. Kaya ako mga kabayan, dito ngayon, di ba, kasi mayroon akong yung boss ko lumipat. Hindi ko din alam about sa trabaho ko dito, kung mayroon pa kaming trabaho dito. Kaya sisikapin kong makahanap ako dito ng trabaho kasi gusto ko dito na sa Greenland mga kabayan, kasi nandito na yung pamilya ko. Para hindi na din mahirap maglipat-lipat kung sakali na mayroon ditong mag-offer sa akin na magkapapil tayo kung mawalan man tayo ng trabaho, no. Kaya ito yung ko mga kabayan, yung pangarap ko talaga na makasama ko itong pamilya ko sa trabaho ko dito sa lugar na tinatrabuhan ko. Kasi hindi pa naman tayo sinuwerte sa Pilipinas, medyo wala pa tayong ipon, wala pa tayong pagkakitaan talaga na gagastos tayo sa araw-araw na may pagkakunan tayo. Mahirap kasi sa Pilipinas mga kabayan, kasi walang opportunity masyado, kunti lang opportunity doon. Dapat doon kuhan ka doktor, yung mga tataas yung kuhan mo, yung mga posisyon. Ito mga kabayan, isa din to sa paaralan dito, pero lumang school na din to mga kabayan, no? Sabi nila kasi lilipat na daw lahat doon, itong school na to. Ayan, hanggang doon yan sa baba, yan, eskwelahan din yan. Napakalapit lang sana dito sa bahay namin, pero yung anak ko doon siya kasi na-enroll sa kabila, siguro dahil puno na din dito. Ayan po. Ano ba? Paano to? Wow! Paano wa? Kiss. Kiss papa. Kiss papa, kiss. Hindi pa. Ha? Bike? Okay. Kuha na yung bike.
bike. Doon kasi yung bahay namin sa taas. Yan, kinuha niya yung bike ng bunso namin. Ayan. Hello, may bike na si Amaya. Yehey! Yehey! May bike na. What did you say, kuya? Ha? Thank you? Hala! Hala! Oh. Basi. Dito. Dito. Masutoy man diha. Halo, marunong siya oh. Wah. Nabangga yan. Tatlo na sila. Jam, wag ganyan, Jam, matusukan niya no, may metal. Yan, siya na lang yan magtulak. Para marunong siya. Tulak, Maya, tulak. Okay. Ha. Sakay. Okay. Ahay. Baik na. Aha. No, don't shouting. 1, 2, 3, go! Hindi na alam sa pagbilis kayo. Hello po. Hi, hello. Mga kabayan, ngayon uwi na kami ng bahay. Dahil tapos na silang gumala. Medyo pagod na din ako dahil kanina ko pa ito tinutulak yung asawa ko, yung anak ko sa bike niya. Ito po. Kaya, so yan lang yung bahay namin. So ngayon uwi na kami. Okay naman niya. Gawin na. Hello po mga kabayan. Ayan. So ngayon medyo nakakapagod ng kunti dahil mataas yung kuha namin, daanan. Ayan, dito na kami sa bahay. Diyan naman kami sa baba, gumala. Ito po, sinasakay ko yung anak ko. Masarap sa pakiramdam pag may oras ka talaga sa pamilya mo, kabayan, no? Yung ganito, kahit pagod sa trabaho, nawawala dahil sa kasama mo yung pamilya mo. Lalo na yung anak. Ayan po. Hello. Dito na po kami. Maraming salamat po sa panunood. At ingat po kayo palagi, and God bless.